Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang kamanghamanghang pahayag ni Ginoong Michael Saylor. Siya po ang Executive Chairman ng MicroStrategy. Ito po ay tungkol sa hinaharap ni Bitcoin. Ayon po sa kanya ay maaari pong umabot ang halaga ni Bitcoin sa presyong $13 million ang bawat isa sa susunod na 21 taon. Yan, or 21 years. Ngayon ay ano po kaya ang batayan ng prediction na ito ni Ginoong Michael Saylor at paano nga ba ito posibleng mangyayari? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung paano nga ba aabot si Bitcoin sa presyong $13 million. Yan, sa podcast episode na Impact Theory nitong nakalipas po ni December 17, 2024 ay pinaliwanag po ni Ginoong Michael Saylor ang kanyang prediction gamit po ang tinatawag na Bitcoin 24 model. Ayan, isa po itong open source na tool na ginagamit ng mga individual, korporasyon at kahit ng mga bansa upang suriin ang mga potensyal na resulta ng iba't ibang Bitcoin strategies sa loob ng 21 years. Ang pangunahing assumption po ni Ginoong Saylor ay ang paglago ni Bitcoin ng 20% kada taon. Mas mababa po sa kasalukuyang rate na 60%. Ngunit may average rate of return or ARR na 29%. Ayon po kay Ginoong Saylor, ang dalawang pangunahing bagay na nagtutulak po sa prediksyon na ito ay ang education at adoption ni Bitcoin, lalo na mula sa mga high net worth individuals. Sa ngayon ay tinatayang 95% ng mundo ang hindi pa rin lubos na nakakaunawa o nakakaintindi sa potensyal ni Bitcoin. Subalit, nagsisimula na pong magbago ito habang dumarami ang nakakakita sa benepisyo nito. Ngayon ay ano naman po ang papel ng spot Bitcoin ETF? Yan, isa po sa mga malaking pagbabago na tumutulong po sa paglago ni Bitcoin ay ang pagpapakilala ng mga spot Bitcoin ETF, partikular na po sa bansang US. Sa loob lamang po ng 11 buwan or 11 months, umabot na po sa $37 billion ang net inflows ng mga produktong ito. At meron na pong hawak itong halos $122 billion na assets. Ang BlackRock, yan, ito po yung nangunguna sa sektor na ito. At sila po ay naglabas po ng ulat na nagsasabing sa mga investor na maglaan ng 2% ng kanilang portfolio para kay Bitcoin. Bukod po sa ETF, parami na rin ang mga kumpanyang nag-a-allocate ng bahagi ng kanilang funds kay Bitcoin. Ang MicroStrategy mismo ay meron po silang higit 439,000 na Bitcoin na kumakatawan po sa 2% ng kabuuang supply nito. Kaya kasama rin po dito ang iba pang mga malalaking kumpanya tulad po ng Marathon, Digital at saka Riot Platforms. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng mga bansa? Yan, hindi lamang po mga korporasyon ang interesado kay Bitcoin. Maging ang mga bansa ay nagsisimula ng magpahayag ng interes sa pagkakaroon ng Bitcoin Reserve. Isa sa mga halimbawa ay ang bansang El Salvador, kung saan ay nangunguna sa paggamit ng Bitcoin bilang opisyal na currency. Ayon po kay Ginoong Saylor ay posibleng sumunod ang US sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ngayon ay ano po ang kahulugan ng Digital Capital Network? Ayan, tinawag po ni Ginoong Saylor ang Bitcoin na Digital Capital Network para sa buong mundo. Ito ay isang sistema kung saan ay nagiging global asset si Bitcoin na ginagamit ng mga tao, korporasyon at mga bansa bilang paraan ng pag-i-store or pagtatago ng ating yaman. Sa loob po ng 21 years, ang paggamit po nito bilang isang capital na asset ng mga mayayaman ay inaasahang magtutulak po sa presyo nito mula $100,000 patungo sa presyong $13 million. Ayan po yung kanyang paliwanag dito. Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast or mga trader or investor na nag-invest dito kay Bitcoin. Yan, malaki po ang implikasyon ng prediction na ito ni Ginoong Michael Saylor.
Una, ang ganitong potensyal na paglago ni Bitcoin ay nagbibigay po ito ng oportunidad para sa mga early investors na makaranas ng exponential or napakatinding kita. Pangalawa ay habang nagiging mas tanyag po ang itong si Bitcoin ay maaring umunlad din ang crypto ecosystem dito sa Pilipinas. Kasama na po ang mas maraming crypto exchanges, mas mahusay na regulasyon at mas madaling accessibility para sa mga ordinaryong Pinoy. Gayunpaman ay dapat po nating tandaan na ang ganitong uri ng investment ay may kaakibat pa rin na mataas na risk. Ang presyo po ni Bitcoin ay kilala sa pagiging lubhang pabago-bago, kaya't mahalaga pong maging maingat at edukado bago po mag-invest. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ang prediction po ni Ginoong Michael Saylor ay talagang nakaka-inspire. Ngunit ito rin ay nangangailangan po ng masusing pagsusuri. Totoong si Bitcoin ay may potensyal na maging isang global digital asset. Ngunit mahalaga ring tandaan na maraming bagay ang maaari pong makaapekto sa presyo nito. Kabilang po rito ang regulasyon, adoption rate at ang kalagayan ng global economy. Sa kabila nito, ang pagsisimula po ng pag-adapt ng malalaking kumpanya at mga bansa ay malinaw na indikasyon sa potensyal ni Bitcoin. Kung magpapatuloy po ang mga ganitong trend, hindi po imposible ang prediction ni Ginoong Saylor. Sa mga Pinoy, ito po ay isang paalala na ang financial literacy at tamang desisyon ay mahalaga para sa pag-abot ng tagumpay sa ating crypto investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.